Simula noong araw na iyon, ay hindi na rin pumunta si ate dito sa amin. Naging tahimik naman ang buhay namin dito sa kondo, pero napag-isip-isipan namin na umalis dito, dahil natunton na ni ate kung nasaan kami. Nag-iimpake ako ngayon, dahil bukas kinaumagahan ay aalis na kami at pupunta sa bahay ni Zero. Ayaw ko sana doon, dahil baka malaman din ni ate, sinigurado naman ni Zero ang seguridad, kaya pumayag na rin ako. Hindi pa naman daw nakakapunta doon si ate, at matagal na niyang iniwan ang dati niyang kondo. That condo was full of memories that we have, when we are still together as boyfriend and girlfriend, iyong kondo rin ang nakasaksi ng aming pagmamahalan, at pagkatapos ng aming relasyon. You okay? Tanong niya sakin. I just nodded and continued what I'm doing. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko, kung wala siya sa tabi ko. Kung wala man siya, kay Erwan ako hihingi ng tulong. Mabuti na lang nakilala ko ang dalawang Buena Vista, kahit papaano ay maswerte din ako sa kanila. Sa susunod na mga araw Jam, magiging busy na ako. Pero uuwi ako sa inyo gabi-gabi. Hindi ko kayo pababayaan, lalo na ngayon na alam na ni Donna. Hindi ko alam bakit ka ginagano ng ate mo. Hayaan mo na, baka nakapanganak na iyon o ano, sabi ko. Natapos kong iimpake ang aking mga damit, susunod ko ang mga damit ng anak ko. Iniwan ko si Zero habang kaharap ang isang laptop at nagtatrabaho. Pumunta ako sa kabilang kwarto, kung nasaan ang mga anak ko. Wow, ready na ha? I said when I saw them packing their own clothes, well except for Cronus who's beside Elian. Tinutupi pa ni Elliot ang damit bago magsalita. This is my dream mommy, na doon umuwi kina daddy, aniya. Ngumiti ako at kinuha si Cronus, at pinaupo sa kama. Tinanong ko siya kung nakapag-impake na siya, at si Elian daw ang bahala sa mga damit niya. Ginulo ko ang buhok niya, at niyakap si Cronus. Tinitingnan ko lang ang dalawa, habang abala sa pagtutupi ng kanilang damit, at nilalagay sa kani-kanilang malita. Ewan ko na lang kung ano ako ngayon kung wala silang tatlo sakin. Kung saan ako pupulutin, kung nasa poder pa ba ako nila mami ngayon, kung hindi ako nabuntis o itataboy niya pa rin ako, dahil hindi naman niya ako anak. I'm too fragile when it comes to loved ones, pero sila kaya nila akong itaboy. Okay lang iyan Jam, you are a better person now, hindi ka iiwan ng mga anak mo. I cheered myself up. The packing session was done. Elian and Elliot put their luggage on the side of the door. Ngumiti ako sa kanila. Iniwan ko muna para mapuntahan si Myrna, na noong isang araw lang bumalik galing Isla Fera. Myrna, nakapag-impake ka na? Tanong ko, nadatnan ko siyang nagluluto ng hapunan namin. Yes ma'am, bakit nga pala tayo aalis dito ma'am? She asked while stirring the ingredients. I told her the story why we need to leave this condo. Na-shock naman si Myrna, dahil sa sinabi ko. Mas lalo siyang nagulat nang sinabi ko na si Zero ang kailangan ni ate sakin. Hindi rin siya makapaniwala, na sarili kong ate ay pinagbabantaan ako. Na sinasaktan ako. Kahit na ayaw kong umalis dito, dahil kay Mami Lourdes ang kondong ito, at napamahal na rin sa akin ang lugar na ito, kahit kaunting panahon lang ang pamamalagi ko dito. Kaligtasan ng tatlo ang unang prioridad ko, kaya ako aalis dito. Bruha ang kapatid mo ma'am. Hindi ba siya masaya sayo? Kung ako sayo ma'am sa sabunutan ko talaga siya. Huwag mong ibigay si sir sa kanya, ano siya Sui? Tinaas pa niya ang kanyang kilay. Sui. Kunot noo kong tanong. Sinuwerte ma'am. Naku sana nandito ako ma'am. Ako talaga sasabunot sa kanya, tinaas niya pa ang sandok. Kaya napa-address ako. Buntis yun Myrna. Umirap siya sa kawalan. Lakas ng loob pumunta dito tapos buntis naman. Ano tapos kung malaglag yun ikaw ang may kasalanan. Best actress din pala ang kapatid mo ma'am. Naku ma'am, lumaban ka kasi. Sobra na yang pagiging mabait mo. Umiling-iling ako kay Myrna. Kaya ko bang labanan si ate? Mukhang malabo, mukhang hindi ko kaya. I'm too weak for my sister. Hinanda namin ni Myrna ang pagkain para ngayong hapunan. Nakipagtsikahan rin ako sa kanya tungkol sa Isla Fera, sa pagsasabi niya sa akin, parang mas lalo akong nine-love sa islang iyon. Gusto ko doon na lang kami kesa dito sa Manila. Narinig ko ma'am sa taga-isla, may property naman daw doon ang mga Buena Vista.
Kaya lang nasa La Feridos, chika niya sa akin habang naglalagay kami ng kubyertos. Ano ba ang La Feridos? Paano nagkaroon ng property ang mga Buenavista doon? Asisa ko naman. Ma'am, ang La Feridos parang Maynila din, may mga gusali, club at mga establishmento. May hotel doon si Sir, 4 daw sabi ng taga roon. Tapos ang Zulia naman lugar din, pero lahat ng nandoon ay mga beach o di kaya ay mga rancho. Madaming rancho doon ma'am, marami ring mayaman, kwento niya. Tumango-tango ako sa kanya, mas mabuting sa Zulia na kami siguro. Gusto ko ng sariwang hangin at magandang tanawin. Mukhang sa Zulia ko iyon matatagpuan. When we're done tinawag ko na ang tatlo. Bumaba sila una at sunod kong tinawag si Zero, na nasa harap pa rin ng laptop. Sinenyasan ko siya na kakain na, at tumango naman siya at may sinabi bago iniwan ang trabaho. Sorry, super busy talaga Jam, baka ganun din sa mga susunod na araw. Tama ang bugok kong kapatid. Sorry, bulong niya sakin pababa kami. I smiled, okay lang, gawin mo lang ang trabaho mo. Kailangan mo rin yan sabi ko. Niyakap niya ako galing sa likod ng nasa hagdan na kami. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Pagkatapos nito sayo na ako araw-araw, uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Hinalikan niya ang pisngi ko, nakakaasar na tingin ang nakita ko, pagkababa namin galing kina Myrna at ng mga bata. Kung nakikita lang ito ni Cronus siguro, ganito din ang reaksyon niya. I can't wait him to see us. Sweet naman, sana all, komento pa ni Myrna. Tumawa lang ako at umupo na para makakain. While we are eating Zero, and Myrna talk about the property in Isla Fera. Nakikinig lang ako sa kanilang usapan. Ang tatlo naman ay walang alam tungkol sa kanilang pinag-uusapan. We're all done eating, bumalik si Zero sa kanyang pagtatrabaho. Dapat ay nasa kumpanya siya, pero hindi natuloy dahil ayaw niya kaming iwan, hanggat hindi kami nakakaalis dito. The three took a half bath, si Myrna ang nag-asikaso dahil busy ang kanilang ama. Dinala ko ang isang upuan malapit sa malaking window, nakita ang buong lungsod. Gabi na at ilaw sa mga unit, ilaw sa lamppost, at ilaw ng mga sasakyan ang nagbibigay ng liwanag sa daan at paligid. Niyakap ko ang aking sarili, habang tinitingnan ang tanawin. Napatalon ako nang marinig ang pagtunog ng aking cellphone. I don't know if I will accept the call or not, because it is unknown. Baka importante ito dahil gabi na at tumawag na. I accepted the call. This is Jam. Kilala ko ang boses na ito, si ate. Paano na naman niya nalaman ang number ko? Ang dami niyang source. Nakakatakot. Ate, bakit? Sagot ko naman. I'm not done with you Jam. Kung ako sayo, iiwan ko siya. I can't stop myself rolling my eyes. Hindi ko siya iiwan ate, my sons are happy with him. Tumawa siya na parang kontrabida. Mom and Dad wants to meet you. Each text ko sayo kung kailan. Ngayon lubusin mo na araw na kasama mo siya, dahil sisiguraduhin kong iiyak ka sa sakit sa gagawin ko Jam, iiyak ka. Bye dear little sister, ops ampon. Sigaw niya at pinatay ang tawag. Natatakot at nanginig ako sa mga sinabi ni ate. Tumulo ang luha ko, habang mabilis ang kalabog ng aking puso. Kailangan ko talagang siguraduhin ang mga anak ko. Sa kanila lang naman ako iiyak ng lubos. At sila ang kahinaan ko, baka gawing alas iyon ni ate mula sa akin. Lord, huwag naman ang mga anak ko. Nandyan naman si Zero, siguro hindi niya naman kami iiwan. Hindi na ako nag-iisa, hindi na. Kaya mo yan Jam, kaya mo yan. Tumunog ulit ang phone ko, I received a text from ate about meeting dad and mom. I didn't reply on her. Masakit siyang magsalita, baka makakuha ako ng masakit na salita ulit. Nakatunganga ako sa tatlo, at ngayon sila'y nakikinig kay Ellen. Bumabalik pa rin sa aking isip ang mga sinabi ni ate. She really wants to make me cry, but why? Because of Zero. Pinahiran ko ang aking pisngi, dahil may lamandes na luha. Humiga ako sa kama, habang ang mata ay nasa kanila pa rin. Ayaw pa nilang matulog, dahil si Zero hindi pa tapos sa kanyang trabaho. Totoo nga ang sinabi ni Erwan, na magiging busy si Zero. Mommy, I want to sleep, papalapit sa akin si Cronus, at humiga sa aking tabi.
Muntik na siyang mahulog dahil nawala ako sa dati kong pwesto. Nakahiga siya sa braso ko. Habang ako ay niyayakap siya ng mahigpit. I played his hair and kissed him on his head. I love you mommy, he whispered. I love you too, Cronus. I replied. Nakatulog si Cronus, sumunod ang dalawa. Nilapag ni Elian ang gitara sa itaas ng lamesa, at tumabi kay Cronus. Mom, I think we can't wait daddy. I'm sleepy, nakakamot sa ulo niyang sabi. He yawned. Close your eyes and sleep. Ako na ang sasabi sa daddy nyo, malambing kong sabi. Si Elliot ay nakayakap na sakin sa likod, hindi ko alam kung tulog na siya o hindi. I'm so lucky to have them, they're sweet and kind. I will keep them safe, kahit buhay ko na ang nakataya. Hindi ko kaya isa sa kanila mawala sa piling ko. Ilang minuto ang ipinalagi ko doon, para masigurado na tulog talaga sila. Dahan-dahan akong kumalas ng pagkakayakap sa kanila. Nilagyan ko sila ng kulambo, at hinalikan isa-isa. I will keep you all safe baby. Ani ko at umalis na doon. You done? Tanong ko kay Zero na naglilipit na ng kanyang mesa. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Our babies. They're already sleeping, hindi ka na nila maintay, sabi ko at humiga na ako sa kama. I'm tired physically and mentally. Being a mother of 3 wasn't easy. Being threatened by my sister is really scary. Gusto ko na lang matulog, at gumising kinabukasan na okay na ang lahat. Overthinking is dangerous in our health, but I can't stop myself thinking about my children's safety. I'm worried about them. Nandito naman si Zero, sana hindi niya kami pababayaan. I completely welcomed him in my life, sana hindi niya ulit ako saktan. Napasinghap ako nang maramdamang may yamakap sa akin sa likuran. He kissed my shoulder and my head. What happened, Jam? Ang lalim ng iniisip mo ha. Hindi naman kita iiwanan. Kung wala kang tiwala pakasalan mo ako, tumawa ako sa kanyang sinabi at hinarap siya. Kahit kasal ngayon pwede mo alang bisa Zero. Kahit mag-asawa pwede pa rin maghiwalay sabi ko. Tumalim ang kanyang tingin sa akin. Totoo naman, at kung may gusto talagang buwagin ang relasyon nyo, mabubuwag talaga yon. Puwera lang kung mahal na mahal nyo talaga ang isa't isa, iyon hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng iba. So anong pinapahiwatig mo, na kung maging mag-asawa tayo magkakahiwalay tayo? Ganon, you don't know me too much baby, aniya at umirap pa. Now I know kung kaninong attitude nagmana si Elian. Mag-ama talaga sila ang ma-attitude tapos sila ang matagal na nagkaayos. Natawa ako sa inisip ko. Mag-amang ma-attitude. Doon din pupunta iyon Zero, sa paghihiwalay. Una lang yang in love kayo sa isa't isa, tapos kapag nagsawa na away na, at ang pinaka-worst hiwalayan, inasar ko pa siya. Tinago ko ang aking tawa, dahil sa reaksyon niya sa sinabi ko. Hinawi niya ang buhok sa aking mukha, at nilagay sa likod ng tenga ko. Inisip mo na magkakasawaan tayo. Ano ba yan Jam, iniinis mo ako? Bakit ka naiinis kasi totoo? Alam ko namang sawa ka na sakin eh. Sige napunta ka na kay ate, para walang problema. I tried myself not to laugh. I'm just teasing him. Sa reaksyon niya kasi nakakatuwa, kahit papaano nakalimutan ko ang takot. Hindi totoo. Hindi ako aalis dito. Ikaw ang mahal ko. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Malakas ka talaga Zero ha. Bakit mo ako sinisigawan? I pouted. I tried to act like a little girl. Sorry na. Ikaw kasi iniinis mo ako. Hindi ko nga kilala si Donna na yan, sabay irap niya sa akin. Tinaas ko ang aking kamay, at pinalupot sa kanyang leeg. I kissed the tip of his nose and smiled. I'm just teasing you, tumawa pa ako. It's not funny Jam. Umirap pa. Huwag mo akong ipamigay. I'm not for sale. I'm already owned by Gemela Pelayo, aniya at hinalikan ang lips ko. Baka ikaw ang sawa sakin. I rolled my eyes. Sinabi mo pa Zero. Joke lang. Biro lang yun. Hindi ka naman nagsasawa sakin diba? Mahal mo ako Jam. Sinabi mo yan sakin, Jam mahal mo ako, bawi niya. Hamalakhak ako sa kanya. Dami kong tawa kay Zero. Kala mo ha, biro-biro mo ako.
Sineksik ko ang aking mukha sa kanyang leeg, kagaya ng ginagawa ko dati. My favorite place. Ang bango pa rin ni Zero, same perfume like before. Masarap talaga kapag nakadikit ako dito. I love you Zero. Banibiro lang din kita ani ko, at hamalak-hak sa kanyang leeg. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kita Zero, walang nagbago, ikaw pa rin. Sana ako din, ako lang, wala nang iba. Ipinikit ko ang aking mata, nang maramdaman ko ang kanyang halik sa aking balikat. His kisses was soft, gently, and full of love. Kumuha ako ng malalim na hininga, nang maramdaman ang kanyang halik sa aking leeg. I felt he kissed me on my lips, I kissed him back. Humiwalay siya ng halik sa akin, kaya nakaramdam ako ng disappointment. We'll do it in a right time Jam, kaya manlaban ka naman. Ayaw kong mahamak ka, o pati ang mga bata kung sakaling mabubuntis kita ngayon. Hindi ako kampante hanggang narito pa rin si Donna.